Mga kwentong pambata. Mayamang ina, mahirap na ina. Wow! Ang dami namang karawahe! Shalina! May lumilipat na mga tao doon sa malaking bahay. Talaga? Halika na, bilisan mo. Kailangan mo makita ang maraming gamit na dinala nila. 10 karawahing puno. Sandali! Sasama ako! Ina? Sige, sumama ka, pero umuwi ka agad. Sabi ng ama ko, yung lalaki na nakatira doon ay isa pataas na opisyal ng hari. Mismo ang hari ang nagpadala sa kanya rito. Frank, pumasok ka na dito. Nakita mo ba ang bangkang dala niya? Ang laki niya! At yung manika na yon, grabe! Ina, sana nakita mo yon. May isang sako na puno ng mga laruan. Mahal, hindi mahalaga ang dami ng laruan na meron ka. Ang mahalaga ay yung mga kaibigan pwede mo makalaro. Kung ganyan ang aking ina, ilan kaya magiging kaibigan ng mga batang iyon? Parang ang sama naman ng dating niya. Ngayon sige na, huwag tayong manghusga ng mga tao. Bilis, tapusin ang hapunan. Shalina, tingnan mo ang dami ng taong pumapasok sa bahay nila. Parang may party. Tayo na sa gate! Wow! Ang laki ng hardin! Hoy! Kayo! Umalis kayo! Sige na! Alis! Nandito na tayong lahat. Maglaro tayo ng patintero. Yay! Kumusta? Kamusta pa? Ginang Stuart, kailangan kong sabihin, nakakatuwa ang inyong mga anak. Salamat! Pumasok po kayo. Naglalaro sila sa hardin sa party. Frank, Maria, maglaro tayo. Sige, habulin mo ako kung kaya mo. Tumigil ka sa pagtakbo-takbo ng ganyan! Nakalimutan mo na ba ang iyong asal? Frank, Maria, pakiusap, dalhin na ang lahat sa silidaruan. Ang saya-saya nila. Maglaro tayo ng habulan. Julia! Ano? Ano ang ginagawa ninyo? Naglalaro. Tingnan mo kung gaano kasaya ang mga bata. Tama na. Kahit sa labas ng bahay nakaka-istorbo ng mga bata. Bakit kailangan pa nating umalis sa bayan at pumunta rito? Hay nako! Ina, nakakabugot dito. Pwede ba? Maglaro kasama ang mga pasaway? Aba, hindi pwede. Pwede na lang ba kami mag-picnic, ina? Makikita natin yan. Pero wag niyo nang isipin na makipaglaro sa mga bata dyan. Halika na, maligo kayo at matulog na. Kunin mo itong jam, Frank. Frank, bakit hindi ka kumakain? Gusto naming lumabas at mag-picnic. Oo, Ina. Ano ang punto ng pag-alis sa bayan at pagpunta sa kanayunan kung hindi ako makakalabas? Sabi ni Ama may malaking lawa dito. Sige, pwede kayong lumabas ngayon. Pero tapusin niyo muna ang inyong almusal. Hihilingin ko kay Sebastian na ihatid kayo. Ina, pupunta kami sa lawa para maglaro ngayon. Sige, pero huwag kayong magpapagabi at mag-ingat kayo. Ipagbabalot ko kayo ng tinapay at keso, biskuit bawat isa, kamatis at kaunting gatas. Heto, mga mansanas, strawberry at krema. Ang paborito mo, Master Frank? Preskong choco almond cookies, sandwiches at mga bote ng limonada. At ilagay mo rin ang cake na iyon.
Ginoo, heto po ang cake. Meron pa po ba? Chocolate! Paano mo makakalimutan yon? At yung masarap na cheese rolls din. Dalhin niyo ang lahat ng pagkain na gusto niyo. Pero alam ko kung paano kayo kumain. Karamihan dito, babalik lang. Pero magsaya kayo. Sebastian, pakikuha ang mga basket na ito. Sige! Halina! Ginoo! Binibini! Ang ganda nito, hindi ba? Grabe! Parang mahiwaga nga! Ginoo, halina. Inihanda ko na ang inyong pagkain. Salamat, Sebastian! Anong kakainin natin? Hindi pa ako masyadong gutom. Maglibot muna tayo dito ng kaunti. Sebastian, manatili ka dito. Pero Ginoo! Hindi kami magtatagal, Sebastian. Bantayan mo na lang ang lahat ng gamit. Sige, mag-ingat. Tawagin niyo lang ako kung may kailangan kayo. Paalam! Tagu-taguan! Sige! Ikaw ang taya! Sige, 30 bilang at walang aakyat sa puno. 1, 2, 3, 20, 28, 29, 30. Pupunta na ako! Mark, nakita kita! Si Gloria ba yun? Yung mayamang bata? Kumusta? Kumusta? Tara, maligo tayo. Tara! Atakit ako sa punong ito at tinagis ko ang ilang mga sanas para sa ating lahat. Ang saya! Sasama rin ako. Ah! Hindi mo ba alam umakyat sa puno, Frank? Bilis! Basahin mo ito sa tubig. Frank, itatali ko ito sa paa mo para hindi mamaga. Pero, yun ang iyong kamiseta. Hindi mahalaga. Baka hindi naman ito seryoso at magiging ayos ka rin. Kumain tayo! Nasa kabilang dulo ang picnic basket natin. Hindi mo pwedeng lakarin ng ganun kalayo. Hatiin natin ang meron tayo. At mga mansanas galing sa puno. Master! Ayos ka lang ba? Mas mabuti na ngayon. Baka hindi pala pilay iyon, pero panatilihin mo itong nakatali hanggang makauwi kayo. Bakit hindi ka sumama sa amin? Maglalakad kami. Hindi tayo kakasyang lahat sa inyong karwahe. Paalam! Ingat! Paalam! Napakasaya namin! Kumusta ang araw nyo? At ano itong telang nakatali sa paa mo? Nahulog siya habang sinusubukang umakyat sa puno at ang isa pang bata ginamit ang sariling damit bilang benda para sa kanyang paa. Ano? Sinong ibang bata? Sinabi ni na Frank at Maria sa kanilang ina ang lahat ng nangyari. Mawalang galong, no? Kumusta, madam? Naniniwala akong ito ay damit ng anak ninyo. Oh, oo. Medyo luma na ito, kaya bilang pasasalamat, nagdala ako ng bagong damit para sa kanya. Hindi na kailangan yon. Salamat sa pagdala ng lumang damit ni David. Kumusta na ang paa ng inyong anak? Hindi pala ito pilay, pero ayos lang siya. Pasok kayo. Hindi sa totoo lang. Kailangan kong pumunta sa bayan. Salamat. Ginang Stuart, kung ako sa inyo, wag na kayong lumayo. May paparating na bagyo ngayon. Pero parang malinaw naman ang langit. Paalam. Siya ba yung masungit na babae sa malaking bahay? Sino ang nagturo sa'yo magsalita ng ganyan? Pasensya na, ina. Wala si ina sa bahay.
At hindi pa siya babalik ng ilang oras, kaya... Tara, bilis! Pwede ba kaming makipaglaro sa inyo? Syempre! Bakit hindi kayo pumasok at ipapakita namin sa inyo ang aming mga laruan? Yay! Pumasok kayong lahat! Pasok na! Ano? Ano? Sino? Sana hindi siya naabutan ng bagyo. Sigurado akong ayos lang siya. Parang tapos na ang bagyo. Ayos lang ba kayo mga bata? Wala pa akong nakitang ganito dati. Ngayon, tapos na ito. Walang pinsala. Para lang itong paraan ng kalikasan para gumawa ng kaunting ingay. Yun lang. Nakakain na ba sila? Hindi pa, pero gagawa ako ngayon. Natatakot sila kaya hindi nila ako pinalis. Ayos lang, may dala akong sabaw. Heto, kainin ninyo. Ito'y magpapalakas sa inyo. Ang sarap nito. Gusto ko ito. Oh, mga anak ko! Ayos lang ba kayo? Pareho? Ina, nag-alala kami sa inyo. Ay, nang marinig namin ang tungkol sa bagyo, hindi nila ako pinalis. Oh, ang mga anak ko. Ano ang ginagawa nila dito? Naglalaro kami ng magkasama nang dumating ang bagyo. Kita mo ba yung natumbang puno? Hinila ako ni Shalina mula sa ilalim nito bago pa may mangyari. Ano? Ang anak ko? Ay, siguradong natakot ka ng gusto. Salamat. Hindi ko alam kung paano makakabayad. May mga bagay sa buhay na hindi na kailangang bayaran, madam. Natutuwa akong maayos ang mga bata. David, Shalina, at kayong lahat, tara, alis na tayo. Ina, pwede pa kami makipaglaro sa kanila? Sila ay mabubuting kaibigan sa amin. Nanatili sila at sinamahan nila buong gabi ang mga bata. At kaya nilang basahin ang panahon na parang aklat. Kami ang naganyaya sa kanila, ina. Mas masaya ang aming mga laruan kapag marami kaming naglalaro. Kumusta? Kumusta? Pumasok po kayo. Sandali lang. Umupo po kayo. Pwede niyong papuntahin ang inyong mga anak para makapaglaro kay Frank at Maria sa bahay. Hindi ako papayag, madam. Ayokong masanay ang aking mga anak sa luho na hindi nila kayang makuha. Pero kailangan ng mga anak ko ng kaibigan dito. Kung ganon, hayaan silang lumabas dito o sa hardin kung saan naglalaro ang aming mga anak. Ang mahalaga sa mga bata sa paglalaro ay hindi kung gaano kamahal ang laruan nila, kundi ang tawa at saya sa paglalaro kasama ang ibang bata. Tama. Salamat. Mula noong araw na yon, hindi na si Ginang Stuart ang masungit na babae sa malaking bahay at nakakapaglaro na ng buo sina Frank at Maria kasama ang iba pang mga bata. Minsan ay pinapakita sa kanila ng ibang bata ang kanilang mga laro at aklat. Minsan naglalaro sila sa mga laruan ni Frank at Maria. At sa ibang pagkakataon, sabay-sabay silang nag-iimbento ng mga bagong laro.